Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparabati, sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawgal ako sa ngalan niya Vince Versosa. Nagapanuigon sang 30 anyos. Ang akong trabaho, isa ka clerk sa isa ka kilala nga private detective. Nga tawgon ko lang kay Detective Limlim. Sekretary niya ako. Kag sa kadugayon ko nga pag-alagad sa iya, nakilala ko na ang iya abilidad sa pagdakop sa mga kriminal. Madamo siya sang nasolbar nga mga kaso. Kag ako ang iya historian. Sang ulihi, nagmasakit si Detective Limlim. Kagin panugyanan sang doktor, nga tagan anay niya sang lubos nga pahuway ang ialawas kag utok. Ginbugayan siya sang bakasyon sa isa ka duog nga malinong. Kag hindi na magkuha sang bisan ano nga trabaho nga may kaangtanan sa detective agency. Isa ka lugar ang napilian namon. Isa ka private resort malayo sa bahin sa Negros. Ginatawag ini nga Sunflower. May mga balay nga ginaparkilahan sa among nga resort. Ginpili namon ang malapit sa bukid, kag nagaatubang sa dagat. Nakilala namon ang pastor sang Sunflower, si Pastor Claudio. Kag nakilala man namon ang isa ka negosyante nga tawgon ko lang kay Aldo Mirasol. Si Aldo nagaarkila sa balay ni Pastor Claudio. Kag nalipay man si pastor bagod makadugang ini sa mga galastuhon sa iya parokya. Ang amon opisyo, nagalakat kami halin sa balay pakadto sa higad sang baybay. Kag pagkatapos, malakat naman kami pauli sa kalayoon nga 1 kilometro. Isa sadto kagabi, nagapanabako gid si Detective Limlim. Kag ako naman, nagapanigarilyo sa balkon sang amon balay. Sang hinali lang, nag-abot si Pastor Claudio. Diri sini nga bahin magasugod ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Kinakasubo ko nga maistorboan ay kamo sa inyo pagpanigarilyo. Detective Limlim, Vince, may malahalo ng kami nga kinahanglan sa inyo. Wala kaso, Pastor. Mr. Mirasol, magpungko ka mo.
Salamat. Ang matuod, nagapaligad kami sang jutay nga ti Andre. Ugali nga magtulog. Ano galing alagad ko sa inyo? Pastor? May makahalanguyos nga natabo kagabi, detektive. Hitabo. Nga wala ginalauman nga matabo sa lugar na ini. Katama kalinong. Kagayahan pagbuot sa mahal nga Diyos nga matabuan nga ari ka diri. Tugod nagapati kami nga ikaw makabulig sa amon sa trahedya nga ini. Ano ba lang natabo, Pastor? Pagpungko ka mo. Hala, detektive. Nagapungko sila matuod nga duha. Apang makita naton. Ito sa hindi sila mapahamta nga duha. Pastor? Ako lang mambal o kung ikaw na lang? Mas mayo siguro, Pastor, nga ikaw lang hambal. Bangod ikaw ang nakadiskubre sa natabo. Sa wala pa ako makahambal. Sa pila kataga, pagkatapos kamo nang mamatod, pagkatapos nga madetalye na ni Mr. Mirasol. Kung hindi gani, hindi anay kita magkadto sa isina sang hitabo ngayon. Luyag ko lang nga makahibalo ka mo. Nga ang amigo ko nga ato, kaupod siya sang iya mga utod nga nagahampang sang baraha dito sa ilapalay. Naghalin siya pagkatapos ang 10:00 ang gabi. Kinbilin niya ang iya mga utod nga nagahampang paghihapon sang baraha sa round table. Sinilang nga aga. Bangod nga aga pa siya nagbugtaw. Samtang nagalakat siya, ginobertikan siya sang salakyan ni Dr. Osmundo. Suno kay Dr. Osmundo, gintawag siya sa mga tao sa ilabalay. Gani nag-upod ini pabalik si Mr. Mirasol sa ilabalay. Kag dito naabtan niya nga patay ng yautod nga si Maria. Patay na ini samtang nagasandig sa pulungkuan. Apang makita sa nawong sini ang kahadlok. Kahadlok nga talanawon. Samtang ang yadaw kautod nga lalaki, nagapungko sa tupad ni Maria. Nga nagakanta kag nagasinggitan nga daw sa mga buang. Apang sa gihapon, ara sa ila ang tumad nga kahadlok. Kag makahaladlok tulokon, wala sang iban nga tao sa ila balay. Magluwas na kay Mrs. Porter kag sang kusinera. Wala man sang nadula sa ila balay. Ang sulugoon kag ang kusinera nagsiling nga mahamuok ang ila pagtulog sa gabi nga ina. Kag wala sila sang may nabatsyagan bisan ano. Wala man sang nadula nga kasangkapan. Wala sang natandog bisan ano. Amo ina subong ang sitwasyon, Detective Limlim. Kag kung mapatag mo ang hitabo nga ini, makabulig kagid sa amon sang dako. O sisaon ko ini sang mayo, Pastor. Nakasalapo ka bala sinisang amo sini nga hitabo, Pastor? Wala pa, Detective. Kung parte sa amon account, si Aldo lang nagakadto sa balay nga magpangusisa sini. Detective Limlim, pamangkuta ako sa Bisanam. Handa ako nga sabto niya. Sugiri ako sa natabok kagabi.
ang laom namon nga makapahuway si Detective Limlim sa mga duo. Apang duna nga maluluyon siya. Kagin pamatian niya ang ginareklamo ni pastor sa iya bahay sa natabo sa mga duo. Sa pagpadayon ko pagin. Dito ako nanyapon sa balay, detective. Pagkatapos, ginhagad ako sa ako magulang si George na magampang sa baraha. Nagsugod kami mga asnibi. Pasado las 9 na, sang maganda ako nga magalin. Ginbayaan ko to sila sa manipulon nga lamisa, nga malipayon kag masadya. Si Mrs. Porter yan, nagkakatulog na. Gani ako na lang nagsira sang portahan sang magwa ko. Kag sa bintana sang kwarto sa diin, naghampang kami sang baraha, bukas pa ya eh. Ang kurtina, wala pa ya matunton. Wala sang natabo nga pagbago sa portahan o kung sa bintana sang aga. Huwag nga makapaminsan nga may nakasulod sa balay sining adlaw. Apang ara sila niya nagapungko nga puno sang kadlok. Kag si Maria nagasandig sa bangko. Kag patay na sa tumang nga kadlok. Hindi ko malimtan ang sitwasyon, detective. Hindi ko malimtan ang sitwasyon sa kwarto namon nga to. Hindi ko gid na siguro malimtan. Tubtubuhi ako. Tumalagsahon ang nasaksihan mo ngayon ni Mr. Mirasol. Wala ka gitblas ang masugid sa akong bisan ano. Agod nga makahatag sa akon sang alagyan, agod dira isandig ang aton pagpangusisa. Ang masiling ko lang, detective, amo nga, ang nakita ko nga to, isa ka malaing nga butang, nga makita mo lang dito sa impyerno. Wala gigin plano ang amo nga kalain nga butang diri sa duta. Dito ini sa lugar nga sa diin, may kalain nga nagapangibapaw. Kag amo nang rason nga nadulaan sila sa gusto nga paminsaron, bangod sa kakulba. Nagapati ako nga may pagbinahin-bahin nga nagkakatabo sa inyong pamilya. Bangod, sila man lang nga tatlong nagapuyo sa tingog, hindi bala? Ikaw may kwarta ka. Kaya nga wala kasang kwarto sa inyo balay. Matuod na, detective. Apang madugay na ina nga natabo, kag nalimtan na. Pamilya kami sa mga miners mo. Apang ginbaligyan na namon ang mga ventures sa isa ka kumpanya. Kag nag-retire na kami. May jutay kami nga kwarta nga makabuhi man sa among tanan. Kag wala ko man ginanigar nga may jutay nga pag binais-bais parti sa pagtunga sa kwarta namon eh. Kag naglainay gani kami sa buot sadto, apang narisob naman ato, nalimtan na ato. Bangod sadto, nagbalik ang amon paghinang panay sa amon puluyan. Samtang naghampang ka mo, may natabo bala nga makahatag sa aton sang rason, agod nga may bala na natabo nga trahedya. Paminsar ka sa mayo nga klo nga makabulig sa akon, agod nga mausisa ini nga butang. Wala ako sa nalunduman, detective mo. Wala sang problema ang imo mga utod? Wala man. Wala kagit sa madugang bisan ano? Agod nga makabulig sa akon nga masulbar ini tanan. Ani ka gali, detective, ani ka? May nadumduman ako. Sang nagapungko ako sa lamisa, nga akong likod, nagatubang sa may bintana, kaupod ko nga akong utod nga si George, bangod nga nagampang kami baraham. Nakita ko siya nga nagatulok sa mayo sa akon, nga dumigi natulok sa likod ko. Gani nagbalikid man ako, kamagtulok man. Ang bintana, sirado man, kag natunton na gani ang kurtina. Apang makita ko pang mga misita sa gwa. Kag nakita ko sa musad nga tion, nga daw nagahulag. Apang hindi ako makapatod kung ang nakita ko, isa kasapat o kontawo.
Kag nagsulod sa akong kaisipan nga, basi kong tao o kung ginpawalaan ko na lang ginpamangkot kong utod ko kung anong niya nakita. Nagsabat siya nga, pariyo man siya nakita ko. Na, amula nang masugid ko sa imo, detektive. Wala ka mag-imbestigar? Wala na Ang butang nga to, ginpaligad ko naman lang, kay do wala man lang sa pulos mo. Ginpabayaan mo ato nga wala sang malain nga bungahon ang natabo? Amo matuod? Mr. Aldo, hindi matag sa akon kung nga nakaibalo ko sang balita nga tuman pa man ka temprano. Kuan detektive, kabalo ka, temprano pa kuya kung nagabugtaw mo. Dason, nagalakat-lakat ako kunaga, antes nga magpamahaw. Bago na ako makasugod sa paglakat, sang ginlabayan ako ni doktor. Nagsiling si doktor, nga akong mga utod, nagapungko sa kadulom sa sulod na sang pila ka oras, hasta nga magbanag-banag na. Wala man kami sa nakita nga bayulinte. Kag sunod pagi kay doktor, nasapuan niya si Maria nga patay na, mga pila na ka oras. Kag nga akong duha ka utod, do sa mga buang nga nagakadlaw, kung nagakanta sa tupad ni Maria, samtang ara sa nawong ni Maria ang tumang niya kahadlok, nga bisan patay na siya, ara gyapon ang kahadlok sa iya nawong. Tumalagsahon ini. Tumalagsahon. Vince, kinahanglan makakadto kita sa balay nga nasubunggit. Tungod tumalagsahon ini nga kaso. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!